So eto ang ide-discuss ko will be about, Newton's law of cooling. So halos katulad lang din siya nung solving natin pagdating dun sa growth and decay. So parang dito meron din tayong assumption. So based dun sa definition dun sa Newton's law of cooling, the time rate of change of temperature of a body is proportional to the temperature difference between the body and its surrounding medium. So kung isusulat natin siya in equation form or lagyan natin sila ng variable. Sabi niya, the time rate of change of temperature of the body. So time rate of change, ibig sabihin, we're dealing with derivatives. So time rate of change. So let's say ito yung temperature ng body all over time. So kasi rate of change ng temperature of the body with respect to time is proportional daw siya dun sa difference between the temperature of the body and its surrounding medium. So, wherein ang TB natin is the temperature of the body and yung TS naman is the temperature of the surroundings. So, katulad nung ginawa natin dun sa growth and decay, kunin muna natin yan yung equation kasi ito hindi pa siya equation in equation form kasi proportionality symbol lang 'to. So, kung isusulat natin siya in equation form, magiging lang 'tong derivative ng temperature of the body with respect to time is equal to magkakaroon lang tayo ng constant of proportionality. So, ito niyan, pwede nating masabi na this is already an example of differential equation. Kasi equation siya na merong derivatives. So, apply lang natin yung mga na-aral na natin before kung paano natin iso-solve yung general equation para dito sa equation na 'to. So, ang variable natin diyan is TB. Yung TS natin is a constant. So, constant lang yung value niyan. So, kung constant lang 'yan, pati yung value ng K, ibig sabihin yung equation na 'to is just a variable separable. So, cross multiply na lang natin magiging 'tong, ah, derivative of TB all over TB minus TS is equal to cross multiply lang, magiging 'tong K dt. And then puwede na nating i-integrate both sides of the equation para makuha natin yung general solution. So ito, dTB over TB minus TS. So yung iba baka malito pa diyan kung ano yung, gagawin para ma-integrate pero parang imaginin niyo na lang siya as, dx over x minus 1 kasi nga sabi ko kanina constant lang naman yung TS natin. Eh kapag ganito, 'di ba, matic na 'to na ln of x minus 1 lang. So, for example lang. So, parang gano'n lang kasi yung i-integrate natin. So, ibig sabihin ang integration niyan ng left side ng equation natin is ln of TB minus TS is equal to ito, yung K natin is just a constant. So, ilalabas lang natin yan multiplied by the integration of dt which is t lang. Siyempre, meron tayong plus c. So, ito na yung equation natin na na-solve. Pero siyempre para mas ma-simplify natin, tanggalin lang natin yung pagkaka-ln niya. So, i-exponential lang natin both sides of the equation. So, ito niyan, magka-cancel na yung pagkaka-ln, magiging na lang 'tong TB minus TS is equal to e raised to kt plus c. So, pero alam natin ang e raised to kt plus c, so using properties ng multiplication of same base, equal lang to sa e raised to kt multiplied by e raised to c. Or, ang e raised to c kasi constant pa din naman yan, so magiging na lang yang c. So, ang pinaka-general equation niyan natin dito will be TB minus TS is equal to C e raised to KT. So, ito yung pinaka magiging working equation natin for Newton's law of cooling. So, to solve for the value of C, usually naman ang given dyan is the value of TB and TS
at time zero, 'di ba? Kasi kapag meron tayong time zero dito, so at time zero, if sa-substitute natin siya dito, dun sa equation natin magiging lang yang TB minus TS is equal to C e raised to 0, wherein ang C natin magiging lang TB minus TS. So, pero kahit hindi na muna natin siya input dun sa equation, basta alam natin ito yung pinaka magiging working equation. So, yung katulad nung last time, meron din 'to ng diretsang calculator pero before tayo proceed dun, try muna natin, paano siya i-solve manually. So, start tayo dito sa example number 1. So, according to the Newton's law of cooling, the rate at which a substance cools in air is proportional to the difference between the temperature of the substance and that of air. If the temperature of the air is 30 degrees and the substance cools from 100 degrees to 70 degrees in 15 minutes, how long will it take to cool 100 degrees to 50 degrees? So, ang pinaka-importante pagdating sa mga problem solving is kailangan analyze muna natin yung mga mismong given and yung mismong tinatanong. Kasi minsan, ah, dun sa pag-identify pa lang ng given nagkakamali na. So siyempre pagdating dun sa solution niyo, magiging mali na lahat. So dapat masanay kayo na mag-analyze ng problems para ma-identify niyo ng maayos yung mga, given. So start tayo dito, yung ito kasing part na 'to parang definition lang naman 'yan or yun lang yung assumption na for Newton's law of cooling. So sabi niya dito, if the temperature of the air is 30 degrees and the substance cools from 100 degrees to 70 degrees in 15 minutes. So obviously, so temperature of the air. Ang temperature ng air natin dito will be our TS or yung temperature ng surroundings. And the substance cools from 100 degrees to 70 degrees in 15 minutes. So anong ibig sabihin nun? Initially, 100 degrees siya. Tapos after 15 minutes, naging 70 degrees na lang yung temperature niya. So, ibig sabihin, ang 100 degrees niyan is our TB at time 0. So, kasi initially yan yung value. And yung 70 degrees naman is our TB or temperature of the body at 15 minutes. So ang tinatanong lang is how long will it take to cool 100 degrees to 50 degrees? So kailan daw magiging 50 degrees yung temperature ng body natin? So ito yung hinahanap. So, kung ima-manual manual solving natin, so lagi namang gano'n, kailangan lang, ma-identify natin yung dalawang condition. Even pagdating sa calculator kasi kailangan natin i-input dalawang condition para, ah, ma-solve natin yung problem. So ito meron naman tayo, TB at time zero and TB at 15 minutes. So, una, solve muna natin yung value ng C. So, 'di ba ang pinaka-working equation natin is TB minus TS is equal to C e raised to KT. So, at time zero, ang value ng TB natin is 100 degrees and ang TS, so hindi naman magbabago 'to based dun sa problem natin, is equal to 30 degrees. So input lang natin sila, magiging lang tong 100 minus 30 is equal to C e raised to K multiplied by 0. Ang e raised to K times 0 is e raised to 0 lang or equal na lang yan sa 1. So ibig sabihin, ang value ng C natin will be equal to 70. Then next, meron na tayong value ng C. So, ang next na kailangan natin ma-identify is the value of K. So, pagdating sa value of K, gagamitin niya natin yung isang condition. So, meron pa tayong isa, yung at time 15 naman,
So at time 15, ang value ng TB natin is 70 degrees. So syempre yung TS natin, hindi naman nagbago yung condition. So 30 degrees pa din. So again, input lang natin sila, isama na natin yung value ng C. So magiging lang tong 70 minus 30 is equal to C, which is 70 e raised to KT. So K multiplied by 15. So solve lang natin yung value ng K. So magiging tong 40 equal to 70 e raised to 15 K. Divide lang both sides by 70. So, ang working equation natin is 4/7 na lang. Cancel lang naman yung 0. Eto, 40/70. So, magiging na lang tong 4/7 is equal to e raised to 15k. So, para ma-solve natin yung value ng k, kailangan i-ln natin both sides para matanggal yung pagkaka-exponential. So, ln of 4/7 is equal to 15k. So, ibig sabihin, ang value ng k natin will be, divide lang both sides by 15. ln of 4/7 all over 15. So, again, pag manual computation, wag kayong magra-round off pagdating sa value ng k. Gamitin nyo as it is. Kung naka-fraction yan, gamitin nyo na lang ng fraction para maiwasan natin yung pag-round off. Kasi once na in-input natin sila and nag-round off kayo, masyadong malaki yung nagiging difference pagdating sa final answer. So next, meron na tayong value ng C and meron na tayong value ng K. So ibig sabihin, ang pinaka-working equation natin is magiging ng ganito. TB minus TS, wherein ang TS natin is 30 degrees, constant lang naman yan, equal to C, which is 70 e raised to KT. Ang K natin is, sulat ko na muna as K, pero yun yung value natin. So, ang unknown na lang niyan natin are TB and T. So, ibig sabihin kapag meron tayong isang given sa dalawang yan, ma-identify na natin kung ano yung value ng isa. So, based dun sa question, ang tinatanong is the time. So, input lang niya natin at what time. So, ito yung tinatanong. Wherein, ang TB natin will be equal to 50 degrees. So, input lang natin, magiging lang tong 50 minus 30 is equal to 70 e raised to k multiplied by t. So, sulat ko na yung value ng k. ln of 4/7 all over 15 multiplied by time. So, ang time yung hinahanap natin. So, solve lang natin. Magiging lang tong 20 is equal to 70 e raised to ln of 4/7 all over 15 multiplied by time. So, divide both sides by 70. Ang matitira dito is 2/7 and i-ln na natin both sides. So, magiging tong ln of 2/7, matatanggal na yung pagkaka-exponential nito. Matitira is ln of 4/7 all over 15 multiplied by the time. So, ibig sabihin, ang time natin will be ln of 2/7 all over ln of 4/7 over 15. So, ayan, calculate na natin. Yan na yung magiging value ng time natin. So, meron tayong ln of 2/7 sa taas, numerator, and then sa denominator natin, meron pa tayong naka-fraction. So, ln of 4/7 divided by 15. So, ibig sabihin, ang time natin is, ang answer natin is 33.578. 33.578. Make sure lang na nakukuha nyo yung tamang unit. So, dito ang time natin is in terms of minutes. So, 15 minutes to, ibig sabihin, ang answer natin na nakuha sa time is also in terms of minutes. So, ang answer natin dito will be 33.578 minutes. So, ang tatandaan nyo pala pagdating sa Newton's law of cooling,
meron naman kayong makikitang trend dun sa mga values na nakukuha. So, parang kasing yung mga problems natin dito, imagine na lang meron kayong isang, ah, thermometer na lang, thermometer tapos nilagay mo sa freezer. 'Di ba ang tendency nung thermometer is, bababa yung temperature niya papunta dun sa merong freezing point. Pero hindi siya puwedeng mas bumaba pa dun sa temperature dun sa loob ng freezer. So, habang tumatagal mas lumalapit lang yung value niya dun sa temperature ng surroundings. So, for example dito, yung temperature ng air natin is 30 degrees. So, yung 100 degrees na substance naging 70 na lang in 15 minutes. So, bumaba siya kasi mas mababa yung temperature ng surroundings natin. So, ibig sabihin niyan, habang tumatagal, mas lalong lumalapit yung temperature natin papunta dun sa temperature ng surroundings. Kagaya dito, 'di ba after ng 15 minutes naging 70 degrees. So ang tinatanong is kailan magiging 50 degrees? Eh galing tayong 100. Ibig sabihin mas mahaba yung kailangan na time kasi from 100 to 50. So which is tama naman kasi dun sa sagot natin, it takes 33.578 minutes para umabot siya dito. Though mas makikita niyo 'yan dun sa mga merong follow-up questions para may, makapag-compare tayo ng tatlong condition. So ayan, ito yung magiging sagot natin 33.578 minutes kapag manual solving. So pagdating sa calculator naman, so maganda dapat alam din natin yung diretsang calcu kasi hindi na natin kailangan na i-solve pa sila manually if yung problem natin diretso lang. Kagaya dito diretso lang siya. So pagdating sa calculator, same pa din, dun sa growth and decay. So 'di ba pagdating sa growth and decay ang ginagawa natin dun tayo sa mode stat, which is yung number 3, and then again dun tayo sa merong exponential. So ang makikita niyo dito is meron tayong table na x and y. So x and y yung table and ang kailangan lang natin ma-input is dalawang condition or dalawang line. So ang tatandaan niyo lang dito, ang x natin is the time. Pero pagdating sa y, ito yung meron lang konting difference compared dun sa growth and decay. Kasi dun sa growth and decay, tama naman, xy yan. Ito yung time natin and ito yung x or ito yung value. Ito yung value natin. Pero pagdating sa Newton's law of cooling, yung nilalagay natin sa y is Tb minus Ts. So hindi na lang siya basta-basta isa. So dapat ina-apply natin 'to, yung Tb minus Ts. So bakit? Kasi kung titignan niyo, dati ang working equation natin sa growth and decay is just x sub o, e raised to kT. Pero this time, ang working equation natin is Tb minus Ts is equal to C e raised to kT. Though ito naman C lang din naman kasi 'to. So kung titignan niyo yung difference, meron tayong difference pagdating dun sa left side ng equation. Dati, x lang siya, ngayon Tb minus Ts. Yun yung ini-input natin dun sa y column. So kaya kapag i-input niya natin 'to, so ang given natin are, so rewrite ko lang sila, meron tayong Ts na 30. So at time 0, ang Tb natin is 100. Ang at time 15, ang TB natin is 70 degrees. So ayan, input lang niya natin sila. Meron tayong time. So at time 0, ang TB minus TS natin will be, ang TB natin at time 0 is 100 pero wag niyong kakalimutan na ilagay yung minus 30. Ibig sabihin, ang i-input niya natin dito is 70. And then pagdating dun sa at time 15 minutes, so ang ilalagay naman natin is 70 which is yung TB minus 30. So magiging 40 na lang. So okay na yan. So meron na tayong
dalawang given. So, AC na lang nun, after niyan is AC na lang. So, input ko lang sila, meron tayong 0, and then yung time 15, 70 and 40. So, AC and then dun tayo sa shift 1. Shift 1 lang, AC and then shift 1. So, after niyan dun sa reg or yung sa number 5. So, dun tayo sa regression. So, dun tayo sa number 5. So, ang tinitignan lang naman natin diyan is yung number 4 and number 5, yung x hat and y hat. So, kapag x hat yung ginamit natin, ibig sabihin time yung kinukuha. Kapag y hat naman is the value. Pero ang tatandaan nyo, pagdating sa value, hindi lang basta-basta TB yan. Ang value natin kasi yung y column natin equal yan sa TB minus TS. So, try natin. So, ang mangyayari niyan, ang hinahanap natin is the time dun sa problem. Kung kailan daw magiging 50 degrees yung substance natin. So, ibig sabihin, number 4, pero ano niyan yung i-input natin. So, yung i-input natin dito is the value niya at this time. Pero, ang alam natin, pagdating dun sa table, ang ini-input natin dito is TB minus TS. Ibig sabihin, yung equivalent value niya dito is TB minus TS. So, kung kahit time yung hinahanap natin dito, kailangan yung ilalagay nating coefficient dun sa before nung x hat is yung value ng TB minus TS. So, hindi pwedeng 50 lang kasi kapag 50 lang yung nalagay natin dito, mag-iiba yung sagot natin. So, mag-iiba. Ibig sabihin parang kung titignan niyo 9 minutes lang 'to. So, ang gagawin natin is TB minus TS. Ano ba yung value ng TB natin? Ang TB is 50, ang TS natin is 30. So, ang input niya natin dapat dyan is 20, hindi 50. So, 20 x hat. So, ang answer is for dito niyan is 20 x hat. Ito na yung mismong time. So, ang nakuha nating sagot is 33.579 minutes. 33.579 minutes. Which is same lang naman dun sa nakuha natin sa using manual solving. So, try natin yung mga susunod na problem na diretsong calculator lang kasi ganun lang talaga siya kabilis as long as na ma-identify natin ng maayos yung given and pwede na natin silang ma-input sa calculator kung diretso lang yung problem. So, try natin 'to. Ito yung nasa PDF, yung mga example sa PDF. So, ang given natin, a thermometer reading 50 degrees is taken out where the temperature is 30 degrees. After 5 minutes, the reading drops to 35 degrees. Find the thermometer reading 7 minutes after the thermometer was brought outside and find the time it would take to drop the thermometer reading equal to 40 degrees. So first, identify muna natin yung mga given. Sabi niya, a thermometer reading 50 degrees is taken out where the temperature is 30 degrees. So meron kang thermometer, 50 degrees yung initial reading, nilabas lang dun sa temperature na merong 30 degrees. Ibig sabihin, ang 30 degrees niya natin is yun yung TS. Yung TB naman, ito yung temperature ng thermometer natin or yung reading sa thermometer at time 0. So, yan yung magiging initial value natin. After 5 minutes daw, yung reading natin is naging 35 na lang. So, at after 5 minutes. So, meron tayong 5 minutes.
So ayan, meron na tayong dalawa. Puwede na nating mahanap yung thermometer reading at 7 minutes and kung kailan siya magiging 40 degrees. So using calculator, ano niyan yung magiging value ng x and y natin. So una, for x, lagi na lang mag-start sa 0. Ang time natin is 0, ang y natin niyan is TB minus TS. So 50 minus 30. So magiging tong 20 degrees. Pagdating naman sa time 5, sabi niya naging 35 na lang daw. So 35, ibig sabihin TB minus TS pa din, lagi namang gano'n. Magiging 5 na lang 'to. So okay na 'yan. Ah, Puwede na nating makuha yung value ng thermometer reading 7 minutes after the thermometer was brought outside. So, yung value niyan yung hinahanap natin. So, ibig sabihin ang gagamitin natin is y hat. So, and yung nilalagay naman dito is the time. So, 7 y hat. So, kung ikakalkyo natin yan, same lang ulit dun, mode 3 and then 5. Input lang natin yung value. So, meron tayong makukuhang 25. Ayan. AC na lang tapos shift 1 and then number 5 dun tayo sa y hat kasi nga value yung kinukuha natin. So 7 y hat. So pero kung mapapansin niyo 2.87 yung sagot. So hindi naman puwedeng maging final answer 'yan kasi imaginin niyo na lang yung temperature ng surroundings mo 30 degrees, nasa 30 degrees. Hindi ka naman puwedeng magkaroon ng 2.87 na temperature lang. Kasi hindi ka na puwedeng bumaba dito, eh. Kasi yung thermometer susundan niya lang yung reading nung, surroundings. So, hanggang matagal na nakalabas 'yan, magiging 30 degrees lang pero hindi siya puwedeng bumaba diyan. Kasi nga yung 2.817 natin 872 pala. 2.872 na nakuha is the value ng y sa table. Eh, 'di ba dun sa table natin ang y is TB minus TS. So, ibig sabihin yung 2.872 yan yung TB minus TS. Kaya yung kinukuha lang natin is the value ng thermometer reading which is yung TB. Kaya i-input pa natin yung -30 dito equal to 2.872. So kung ita-transpose natin siya sa kabilang side, so TB is equal to 2.872 plus 30. So ang temperature ng body natin 7 minutes after siyang ilabas will be 32.872 degrees Celsius. So tignan natin yung pattern. So nag-start siya ng 50 degrees, nilabas mo dun sa temperature or surroundings na merong 30 degrees. So after ng 5 minutes, nag-drop siya ng 35. So lumalapit ka ng 30 kasi habang tumatagal. So ibig sabihin, yung thermometer reading natin ng 7 minutes, expected na natin na mas mababa siya sa 35. So dapat in between siya ng 35 and 30. Kasi 5 minutes, nag-drop na ng 35. So kung tatagal pa yung time mo, magda-drop pa yan papalapit sa 30. Kaya kung titignan niyo, yung nakuha natin is 32.872 which is tama naman na in between siya nung, 35 and 30. So, try naman natin yung pangalawa. Yung pangalawa, find the time it would take to drop the thermometer reading equal to 40 degrees. So ano niyan yung expected time natin? Kasi ang hinahanap lang 40 degrees. From 50 degrees to 40 degrees. Eh, yung sa unang given natin 50 degrees to 35, 5 minutes na yun or 5 minutes lang yun. So, yung hinahanap niya natin from 50 to 40 degrees lang. Ibig sabihin ang expected niyan natin dapat mas mababa siya sa 5 minutes. Kasi mas konti yung dinrop ng temperature natin, eh.
So, try natin. Same pa din, same input. So, hindi naman natin ginagalaw yan. This time naman, time naman yung hahanapin natin. Kung time yung hinahanap, again, x hat tayo. Yung nilalagay natin dito is yung equivalent na value dun sa table. So, kasi yung sa table natin is TB minus TS, 40 yan. So, 40 minus 10. Or 40 minus 30, which is 10. 10 x hat. So, ayan. Ito na niyan yung magiging time. So, try natin 10x hat. So, dapat yung magiging value natin dito is mababa sa 5 minutes. So, ang nakuha natin is 2.5. So, 2.5 minutes. Ayan. So, 2.5 minutes. So, tignan nyo din yung trend ng mga nagiging answer nyo if tama sila. So,